Pagbalik mula sa krusada, umuwi si Dante pagkatapos ng 3 taon. Sabik na siyang makilala ang kanyang mga mahal sa buhay, lalo na ang asawang si Beatrice. Ngunit siya ay binati ng kawalan ng pag-asa. Tahimik at madilim ang lahat. Pagpasok niya sa bahay, nalaman niyang pinatay ang kanyang mga alipin. Ang kanyang ama ay brutal na pinaslang. Tumakbo si Dante sa silid ni Beatrice at natagpuan siyang namamatay sa saksak sa tiyan. Lumapit si Dante at niyakap siya ng mahigpit. Naalala niya ang araw na umalis siya at ang sumpa ni Dante na hindi siya mangangalunya. Tinututulan ni Dante ito, ngunit hindi niya kinaya at tuluyang sumuko. Nang siya ay namatay, naging espiritu siya at nagsimulang umakyat patungo sa langit. Ngunit, si Lucifer ay dumukot kay Beatrice mula sa langit at dinala siya pababa sa pintuan ng impyerno. Hinabol sila ni Dante sa impyerno. Lumaban siya at pinatay ang mga nilalang sa pintuan ng impyerno. Ngunit huli na. Ang kanyang mahal ay dinala sa kailaliman. Habang siya ay nakaupo sa labas ng mga pintuan, nahuli siya ng mga ahas na nagtahi ng pulang krus sa kanyang dibdib, isang tapiserya ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Matapos iwan siya ng nilalang at magdulot ng sakit, nagtatanong si Dante kung bakit nangyari ito. Sinabi niya na ang sakit na ito ay walang halaga kumpara sa pagkawala ni Beatrice. Binuksan ni Dante ang pintuan ng impyerno at nakita ang demonyo sa tabi ni Beatrice. Kinalagkad ng nilalang si Beatrice pababa sa impyerno at tumalon si Dante para iligtas siya. Pagdating sa impyerno, nakilala niya si Virgil, ang makata ng Aeneid. Sinabi ni Virgil na nakipagkasundo si Beatrice kay Lucifer para mailigtas si Dante. Pustahan siya na hindi pagtataksilan ni Dante ngayon. Kung matalo siya, kukunin ni Lucifer ang kanyang kaluluwa. Nakiusap si Dante na huwag ipagkanulo ang kanyang kasintahan at humingi ng patnubay kay Virgil. Pumayag siyang tulungan siya. Sina Dante at Virgil ay sumakay kay Charon, demonyong nagdadala ng kaluluwa sa ilog at Charon. Sa daan, umatake ang mga demonyo. Inutusan ni Charon na salakayin si Dante dahil bawal pumasok ang buhay. Nilabanan ni Dante, ngunit nawala ang espada niya, kaya kinuha ang sayda ng demonyo. Ang sandatang ito ay tumulong sa kanya na talunin ang mga nilalang at napatay niya si Charon. Pagkatapos, nagpatuloy sina Dante at Virgil sa limbo. Samantala, naghihirap si Beatrice. Ginagamit ni Lucifer ang mga pangitain at pag-atake upang pahirapan siya. Sinabi ni Lucifer na magkakaroon siya ng kasiyahan sa libong pagkamatay. Pumasok sa limbo sina Virgil at Dante. Nakakita sila ng fetus sa limbo at nagtaka paano ito nakarating doon. Dito, nalaman ni Dante na buntis si Beatrice sa kanilang anak, ngunit nag-miscarriage, kaya ang fetus ay anak nila. Ang fetus ay naging abo sa kamay ni Dante at lumitaw ang mga demonyo. Ang mga demonyong ito ay anyong sanggol na may mga kuko. Sinubukan ni Dante labanan sila at tinapos ang ilan. Gayunpaman, patuloy silang dumami at biglang napalibutan si Dante ng mga demonyong sanggol. Habang inaatake ng mga demonyong bata, tumakas sila ni Virgil sa isang malaking gusali. Pumasok sila sa bulwagan ng mga dakilang pinuno, pilosopo at palaisip tulad ni Aristotle, Plato, Socrates at Saladin. Pumasok sila sa silid ni Haring Minos na nagpapadala ng mga kaluluwa sa kanilang kasalanan. Itinatanggi niya ang pagpasok ni Dante. Ngayon, kailangang talunin ni Dante si Haring Minos upang maabot ang huling bilog ng impyerno. Pinunit ng mandirigma si Minos gamit ang karit. Nang yumuko ang hari upang lumaban, pinuto ni Dante ang kanyang braso, dahilan upang mabali ang ulo niya ng gulong. Matapos mapahamak si Haring Minos, sinamantala ng mga bilanggo ang pagkakataon upang tumakas. Sinundan ni Dante ang landas hanggang sa pangalawang bilog. Hello! Ang bilog na ito ay puno ng mga kaluluwa na sumuko sa pagnanasa. Sa bagyo sa baybayin ng ikalawang bilog, sa isla ng pagnanasa, katawan lumipad sa hangin, intertwined, nahuli sa unos ng pagsinta. Nang marinig ang pag-iyak ng mga Beatrice, pumasok si Dante sa silid ng Sakubi, nagbagong anyo bilang mga demonyo. Inatake nila siya nang nabigo silang akitin siya, ngunit natalo ni Dante sila. Napagtanto niya na sinira niya ang pangako kay Beatrice. Sinabi niya kay Virgil na noong krusada, may ereheng babae na nag-alok makitulog sa kanya. Tumanggi si Dante na pigilan ang mga gwardya na bugbugin ang asawa niya hanggang mamatay. Pumayag siya sa kasunduan. Tinawag niya ang mga bantay mula sa pagpatay sa lalaki at nagpalipas ng gabi sa kanya. Nawala ng pananampalataya si Beatrice, ngunit tinanggihan ni Lucifer ang alok na magpakasal. Dumating ang mag-asawa sa groto kung saan nabuhay ang mga tao sa katakawan.
Gutom na, marami ang nahuli at nilamon ni Cerberus, bantay ng impyerno. Sinabi ni Virgil kay Dante na ang daan sa susunod na bilog ay mula sa loob ng hayop. Kaya hinayaan ni Dante na kainin siya. Nakatagpo niya si Chiaco mula sa kanyang nayon na umamin sa katakawan. Nakiusap siya kay Dante na tulungan siya gamit ang krus. Sinabi niya na maging malaya at binigyan ng krus. Ang diwa ni Chiaco ay lumulutang sa langit. Lumitaw ang anino ni Lucifer upang pahirapan si Dante at ipinakita ang alaala ng kanyang ama. Habang kumakain, isang gutom at naiinis na Beatrice ang nanonood. Ibinunyag niya na ang ama ni Dante ay nagdurusa rin sa impyerno. Pumasok siya sa katawan ni Cerberus at natuklasan ang puso nito. Sinira ni Dante ang puso ng mga aso gamit ang kanyang karit para makatakas. Sa ika-4 na bilog, sina Dante at Virgil ay nakilala ang mga taong nag-aksaya ng buhay sa material na pag-aari. Pinahirapan ang mga kaluluwa sa pamamagitan ng paggugupit ng pera, pagpakulo sa tinunaw na ginto, at paglilibing sa malalaking barya. Dito, hinarap ni Dante ang kanyang ama, na tila isang karimari-marim na nilalang. Naalala niya ang kasakiman ng kanyang ama, noong pinaghinalaan niyang nagnakaw ng barya ang kanyang ina at brutal niya itong sinaktan, na nagdulot ng kanyang kamatayan. Sinabi ng ama ni Dantes na pinangakuan siya ng walang hanggang kayamanan para patayin ang anak niya. Sinubukan ni Dante ng mga tuwiran. Sa una, hindi siya pinansin. Naglaban sila at nagpalitan ng barbs. Hinagis ni Dante ang kanyang side, ngunit umiwas ang ama niya. Ngayon, walang armas si Dante, kaya kailangan niyang lumaban. Maingat! Nadala niya ang ama sa gilid ng kumukulong ginto at sinipa siya. Sa ika-5 bilog ng impyerno, hinawakan si Dante ng mga braso. Naalala niya ang mga presong humihingi ng pagkain. Nagalit si Dante at nagdesisyong mas mahalaga ang mga Kristiyano. Dumating sina Virgil at Dante sa ilog Keve, kung saan nag-aaway ang mga espiritu. Pumunta sila sa lungsod ng Dis at sumakay kay Phleges, isang higanting demonyo na tumatawid sa ilog. Sa gitna ng galit ng mga kaluluwa, kinilala ni Dante si Felipe Argente na tinutuya siya na pinabagsak ng ibang galit na espiritu. Nakita ni Dante si Lucifer sa lungsod ng sakit. Inanunsyo niya sa mga sinumpaang kaluluwa ang layunin niyang pakasalan si Beatrice. Hinimok ni Dante si Phleges na habulin si Lucifer, pero pinabagsak ni Lucifer si Phleges, kaya napilitang bumaba si Dante. Naglakbay muli si Lucifer sa kailaliman ng impyerno kasama si Beatrice. Kailangang sundan ni Dante. Sa ika-6 na bilog ng impyerno, nasusunog ang mga erehe. Nakilala ni Dante ang karibal niyang si Farinata, na tinutuya siya at ibinunyag ang plano ni Lucifer na pakasalan si Beatrice at iwanan siya sa impyerno. Galit na pinatay ni Dante si Farinata sa pamamagitan ng pagtusok sa mata gamit ang krus. Tumakas sila bago bumagsak ang bilog mula sa lindol na dulot ng pagkamatay ni Chrysis. Sa 7th circle, nakasalubong nila ang Minotaur na nagbabantay sa 6th at 7th circle. Naiwasan ni Dante ang kanyang mga pag-atake at natalo siya sa huling suntok. Nakatawid sila sa 7th circle. Tinulungan sila ng centaur na si Nessus na tumawid sa ilog na puno ng kaluluwa ng mga marahas sa dugo ng biktima. Sa kagubatan ng pananakit sa sarili, narinig ni Dante ang pamilyar na sigaw at natagpuan ang kanyang ina na tumutubo mula sa puno, walang hanggan sa sakit dahil sa pagbibigti. Sa halip na tumayo laban o iwan ang asawa, ang ama ni Dantes ay naniniwalang namatay ito sa lagnat. Nalulula sa kalungkutan, ginagamit ni Dante ang kanyang krus upang palayain ang kaluluwa. Dumating sila sa libingan sa kasuklam-suklam na buhangin. Bumangon ang mga crusader, kasama ang kaibigang si Francesco, hinahatulan ang mga undead na mandirigma sa paggawa ng karahasan sa pangalan ng Diyos. Nagulat si Dante makita ang mga kasama sa lugar na ito. Akala niya inasa banal na digmaan sila. Ngunit sinabi ni Francesco na nagsinungaling ang pari. Hindi pinahihintulutan ng Diyos ang walang kabuluhang karahasan. Nilapitan ni Francesco si Dante at inatak siya. Walang choice si Dante kundi ipagtanggol ang sarili. Hiniwa niya ang espada ni Francesco at hinati ang ulo gamit ang side. Matapos talunin si Francesco, naalala niyang siya ang pumatay ng ilang erehe. Nanalangin si Dante sa Diyos na bigyan ng pagkakataon si Francesco na tubusin ang sarili. Matapos dalhin sa pandaraya, humiwalay si Virgil kay Dante at sinabing tumawid sa mga tulay upang pigilan si Beatrice sa pagpapakasal kay Lucifer. Dapat magmadali si Dante sa huling bilog. Natalo niya ang maraming demonyo. Nagsimulang magmuni-muni si Dante sa kanyang mga kasalanan. Napagtanto niyang ang kanyang ama, pamilya, mga katulong, at si Beatrice ay pinatay ng asawa ng babaeng ginahasa niya. Si Beatrice ay nalugmok sa kalungkutan sa pagkakanulo ni Dantes. Pinakasalan niya si Lucifer at naging demonyo. Patuloy siyang inaatake si Dante, pinagtagumpayan siya at pinilit siyang tumingin sa ika-9 na bilog ng pagtataksil, kung saan nakita niya ang kanyang pinakamalaking kasalanan.
Sa sobrang kalungkutan, ibinigay ni Dante kay Beatrice ang krus na ipinangako niyang ibabalik sa kanya mula sa krusada. Humingi siya ng tawad at nakiusap na muling tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Pinatawad siya at bumalik sa kanyang malaanghel na anyo. Isang anghel ang bumaba mula sa langit para kunin siya. Ipinangako ni Beatrice na magsasama sila sa lalong madaling panahon, ngunit para makatakas sa impyerno, kailangang harapin ni Dante si Lucifer mag-isa. Pag-alagala sa mga kuweba ng huling bilog, binagtas ni Dante ang madilim at malamig na kaharian, naghahanap ng landas patungo kay Lucifer. Nakilala niya ang isang kaluluwang nagsabi na si Lucifer ay nasa gitna ng Judica. Nakatagpo rin siya ng tatlong higante, sina Nimrod, Ephialtes at Antaius. Dumating si Dante sa isang kuweba na puno ng malalaking kadena. Binaybay niya ito at napalaya ang isang tatlong mukhang demonyo na si Lucifer. Pinatay ni Dante ang demonyo at pumunta sa purgatorio, kung saan naghihintay ang kanyang kaligtasan. Si Lucifer ay nagpapakita ng tunay na anyo at madaling talunin si Dante. Ipinagmamalaki niyang maraming bayani tulad ni Ulysses, Alexander, Attila at Lancelot ang nagtangkang pumatay sa kanya. Pero walang sapat na itim na kaluluwa para palayain si Lucifer. Ipinaliwanag niya na si Beatrice ay pain lang para akitin si Dante sa impyerno. Nangako si Lucifer na papasok sa purgatorio at paraiso at gagawing bagong impyerno ang langit. Umatake si Dante, pero hindi niya masaktan ang demonyo. Napagtanto niyang hindi niya kaya si Lucifer mag-isa. Kaya't nanalangin siya at nagsisi. Habang pinipigilan siya ni Lucifer, isang malakas na sinag ng liwanag ang nagyelo kay Lucifer. Sumisid si Dante sa portal papuntang purgatorio upang makasama si Beatrice. Ngayon ay hindi ganap na buhay o patay. Pinunit niya ang krus sa kanyang dibdib upang palayain ang sarili mula sa mga kasalanan at ipagpatuloy ang paglalakbay. Nang gabing iyon, ang laman na sagisag ng kasalanan ay naging ahas, naghihintay si Lucifer na makaganti. Ngunit doon nagtatapos ang video. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang anime recaps. Salamat sa panonood, hanggang sa muli!